So, good day ma'am. My name is Jirim Bautista, BE Scream 3 Block 4. So, I will discuss the disqualification by reason of privileged communication and by reason of marriage or husband and wife. So, disqualification by reason privileged communication is, for example, may mga information na confidential sa duha ka tao, like for example sa abogado o iya client. So ang abogado is dili niya obligasyon mag-istorya sa lain tao kung uno man galing ila na istoryahan ng iya client para maprotektahan ang iya pagsalig ng ila relasyon. Then so adi is ang mag-asawa ko no is dili nato man need i-force para magpakatotoo laban sa ila isig individual. Ini na way is para maprotektahan ang ila relasyon o ila tiwala. Ang ila mga privilege na gi-istoryahan is dili pwede magamit sa korte. This privilege is inapplicable when the communication is not confidential in character, as when what is divulged is the plan to commit a crime. So nga di ang privilege sa pagtago ng confidential na communication. So for example, ang pari o ang tagapagkumpisal, so kibali ang pag-confess is confess ng about sa plano ng krimen. For example, ang istoryahan is about sa pagplano ng krimen. So ini na case is dili na ini maprotektahan ng batas kay lahi ang iya gi-confess sa. So much better na i-diretso da kaniya pag-confess ngadto sa otoridad para ma-aksyonan o maprotektahan. Officer, requisite for the application of privilege. First is the communication must have been made to a public officer. So ngani, for example, sa isa ka lugar for example sa isa ka lugar may isa ka tao na gahatag ng information about sa isa ka trusted person sa local official ng gobyerno. So ang information is gibulgar sa isa ka opisyal na may authority na magsagawa ng investigasyon, like isa sa alkalde o isa sa member ng sangguni ng bayan. Tungod ang information is direct na gibulgar sa isa ka opisyal ng gobyerno. So amo yaon ang example sa first official. Then sa second, the communication was given to the public officer in official confidence. So ngani is matag kita ng example. For example is may isa ka empleyado na gobyerno na ang naghatag ng sensitive information about sa mga illegal activities sa ila ahensya, sa ila superior. Then ang empleyado sab is gatuo gayod sab siya ng iya information is confidential og dili mabulgar sa lain na tao. So ang trust na iya gipakita sa iya supervisor is gahatag da ng ikaduha na kondisyon. So amo ini pasabot sa official na sa to. Then third is the public
the public interest would suffer by disclosure of the communication. So nga ni sab is may isa ka whistleblower ang naghatag ng information about sa mga sa mga chemical na ginamit ng isa ka publika na naghatag ng pollution sa isa ka lokal na community. So kung ang information kay i-spill, so it serves na maghatag ini na balaka sa publiko. Then ang publika is may possibility na ma-close na makaapekto sa mga panginabuhi ng mga tao. So nga di is sa pag-spread ng isa ka information is makahatag isab ng interest ng publiko. So amo ini ang ikatulo na kondisyon. Next is this privilege is inapplicable if what is asked. So first is useful evidence to vindicate the innocent of an accused. So nga ni mga ebidensya na pakinabang para matunayan ang kawalang kasala ng isa sa akusado. Then sa to is to lessen the risk of false testimony. So ani para mabawasan ang delikado na mga mali sa mga testimony. So third is essential to the proper disposition of litigation. So nga ni importante sa sakto sa resolba ng kaso. Then last is the benefit to be gained by a correct disposition of the litigation was greater than any injury which could inure to the relation by a disclosure of the information. So nga ni ang benefits na makuha sa mga resolba ng kaso kay mas dako kaysa iban bisan uno na pinsala makadaot gyapon siya sa relasyon tungod sa pagsisiwalat ng information. Disqualification by reason of marriage. Purpose of this disqualification, the rule forbidden one spouse to testify for or against the other is based on principles which are deemed important to preserve the marriage relation as one of full confidence and affection, and that this is regarded as more important to the public. So nga di is isa ka patakaran na nagbawal sa isa ka mag-asawa na magpakatotoo para o laban sa isa is pagbantay sa mga importante na baruganan is mapanatili ang koneksyon ng mag-asawa. It serves na puno ng trust o love ug ini is tinuring sa na mas importante sa kapakanan sa public. General rule: during their marriage, neither the husband nor the wife may testify for or against the other without consent of the affected spouse. So nga di hangtod kasal dili pwede na di magpakatotoo ang asawa para ilaban sa isig individuals na way tugot ng asawa na affected. Then exceptions
First is in a civil case by one against the other. Isa ka kaso na civil na gisampan ng isa laban sa isa. Then second is in a criminal case for a crime committed by one against the other or the latter's direct descendants or ascendants. So ngani isang kaso na criminal para sa isa ka krimen na gihimo ng isa laban sa isa or sa mga direct officials. Then third is where the testimony was made outside the marriage. Kung hain gihimo ang testimony sa labas o labas ng kasal. That's all, ma'am. Thank you.